Di ba? So ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat po ng aspeto ng ginagawa niya po sa aking buhay, mula po sa buhay na patuloy pong pinapahiram, sa kaligtasan po na hindi nawawala, at sa biyayang kaligtasan po dahil sabi nga po ng mga worker nagsabi kanina, pagka po ay nagsimulang magturo, doon niyo po makikita na biyaya ang kaligtasan. Kasi po, sa amin po experience, nagtuturo po kami. Tayo po, sa palengke, sa daan, sa school. Kita niyo po na ang tao talaga ay walang kamuwang-muwang sa Panginoon. Kaya yung tayo po ay makakilala sa Kanya, yan po ay biyaya ng Panginoon. Kasi yung ikaw ay makakilala sa Kanya sa lumikha sa'yo, isa pong biyaya. Kasi hindi po yan normal. Wala kayong taong pinupuntahan na nga po namin sa bahay, natago pa. Or kaya kami nasa palengke na linggo-linggo ay ayaw pa din. Kaya po yung tayo makakilala sa Panginoon ay malaking biyaya po niya sa atin. At yung po sa amin nga pong devotion kahapon, yun yung hindi tayo dapat naiingit sa iba kasi tayo mayroong kaligtasan na wala po sa kanila. So ako po yung muling papasalamat sa kaligtasan po na meron ako at sa biyaya pong nakapagligod pa sa kanya sa full-time ministry. Halos lampas na rin po isang taon. Mabilis po ang araw. Ang araw po yung dumadaan lamang at biyaya po ng Panginoon ay nakikita pa po ang sarili sa paglilingkod. At sa madami pong realization habang nandito na sa full-time ministry, pero lamang pa din po yung biyayang makapaglingkod po sa Panginoon sa lahat po ng aspeto na kaya niya pong gawin sa aming buhay. Dahil kung babalikan ko po palagi ang aming buhay, nagbabalik nga po yung mga dati kong mga pinagpo sa Facebook at kung mga history ay nakakasawa pong tingnan, nakakaumay ang aking sarili dati. Kaya po, biyaya ng Panginoon na ibinalik po niya at inilagay niya po sa paglilingkod. So ako po nagpapasalamat din sa aming pong pamilya. Kami po ay pangatlong beses na po na aming family altar. Kami po mismo ay nagpapasalamat na kami po ay nakapag-start po nun. Kasi po, ako'y nagkaroon po ng burden dahil kami po ay nagpipreach, or ako po mismo ay nagpipreach tungkol po sa family tuwing Wednesday. Then wala pong nagiging epekto sa aming pamilya. So naging hamon po yun sa amin at naglakas po ng loob. Kaya po ngayon ay pangatlong week na po namin at loobin po ng Panginoon ay may pagpatuloy. At ako po'y natutuwa, kagabi po kami kompleto. Dahil nung una po, wala si Mama, nung sunod po wala si Makmak, pero kagabi po kami kompleto. At ang biyaya po nito, yung aming pong bunso ay napabasa po namin ng Bible. So yun, parang yung magic na napabasa. Kasi po pag nasa pagkita niyo po talaga, lalong higit mas nakakalungkot pong makita yung inyong kapamilyang alam yung dati namang nasa paglilingkod pero ngayon po'y wala. So yun po mas nakakalungkot. Pero mas lalo po naman po kami nagsisikap na siya po'y maakay, mag-ayos po ng testimony para po siya muli po ng mga panumbalik. At sa amin din pong pamilya, aming binubulay no aming pong devotion kagabi. Kami po'y nagpapasalamat na ang Panginoon po hindi talaga nagkulang sa amin. At ang Panginoon po ay may ginagawa po sa aming pamilya sa lahat po ng aspeto. At meron pong pagbabago sa amin, lalong higit po sa mga pinansyal or kung ano man. At ako din po yung nagpapasalamat na aming pong mamagulang ay malakas pa. Si Mama po yung nag-birthday kanina. At yun po, nagsa-celebrate na, umuwi na. Ang aming pong mga kapatid ay nakikita ko po dito. At patuloy po nagpapagamit sa Panginoon ganun din po sa mga Bible studies, sa mga school po nagbukas, sila po ibiyaya. Dahil ang ibinigay po sa atin ay 30 minutes every week, weekly, and buong school year po ang binigay sa atin. Kaya po, biyaya po na ang mga principal po ay mabait na binigyan po tayo ng schedule po sa kanila pong mga school. Then, sa pag-iingat din po sa pagmamaneho, lagi ko pong pinagpapasalamat sa Panginoon yun dahil hindi naman po natin hawak. Ang wala sa galing, ang pagmamaneho po, yan po yung nasa pag-iingat ng Panginoon. In the same time, yung pong pag-iingat din po may pag-iingat ng Panginoon, din pag-iingat din po sa mismo ng mga nagmamaneho. At ako po nagpapasalamat na madami pong time na nung nakaraan po, nung nalaglagan po kami ng tie rod, yung pong tie rod, yun yung kumokontrol sa gulong. Nandiyan po kami sa may pag-akit dyan, dun po siya nalaglag. Kaya po, biyaya ng Panginoon, pag kami po napuntang Bible School, ganun din po, kami pauwi na, dun din po nalaglag. Kaya po madami pong biyaya ang Panginoon. Ibig sabihin ng aming pong buhay palagi hiram na lamang sa Panginoon. Dahil yung pong makauwi ng ligtas ay biyaya po yun ng Panginoon. Then sa mga natuturuan pong mga Bible study, biyaya po sila po yung naaakay po dito sa ating simbahan. At muli ko po yung ipinagpapasalamat. At lalong higit kayo po yung aming pinagpapasalamat. Kapag nakikita ko po na kayo ay kahit sa mga problema ay nagpapatuloy, kayo po yung hamon sa aming buhay. Dahil
Ako po yung madami ding mga pagkukulang, pero kapag kayo nakikita kong kayo nagpapatuloy, ay kayo po yung encouragement sa akin na sa kapatid na to, mga kuya, tito, ate, mga bata nagpapatuloy ay wala akong sukat para itigil po ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya po tayo ay tumingin sa Panginoon, tumingin sa ating mga kapatiran, sa ating pastor, sa ating mga para sila maging encouragement po sa atin na sila. Tayo ay mismo ay magpatuloy po sa Panginoon. So ang Panginoon po ay mabuti, hindi niya po tayo pinagkukulang sa lahat po ng aspeto po ng ating mga buhay. At sa Bible School din po, ako po nagpapasalamat. Ako po ay halos third year na po. Pero madami pa pong mga subject na kukuhanin. At ako po nagpapasalamat na ang Panginoon po ay mapagbiyaya po talaga sa Bible School. Sa napapaglabanan pong antok, ang aming pong klase hanggang 10:30. Siguro po yung ilan sa inyo mga tulog na. Ay kami nagkaklase pa sa Bible School, kaya po pagpasensyahan niyo po. Laging po ngay ang mata. So, salamat po sa Panginoon na doon na napupuyat. Dati sa TikTok din naman napupuyat at sa mga sari-saring mga pinagagawa. Pero salamat, meron na pong kabuluhan at hindi po yung sayang. Lagi pong pag kami nagkikita na yung mga kaklase, na, ba't sayang? Sayang hindi ka nagpatuloy, ito, ganyan. Pero hindi nila maintindihan na hindi sayang unahin po ang Panginoon. So, yun lamang po at baka meron pang habol sa pagpapasalamat. Ako po yung muling nagpapasalamat po sa Panginoon. Next po,